Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako na higit sa lahat sa inyo pong dakilang rektor at ang kura paroko ng Dambana at ang simbahan na ito na nakapangalan sa ating Pintakasi, San Juan Pablo Ikalawa. Kung hindi ho ako nagkakamali, sa buong Pilipinas, parang ikalawa itong simbahang ito na ipinangalan sa ating dakilang Pintakasi, San Juan Pablo Ikalawa. Naalala ko, nung ako po'y bagong pari, mag-iisang taon pa lang ako sa pagkapari, kinausap ako ng mahal na obispo, samantalang ako po'y naglilingkod bilang katuwang na pari sa katedral ng San Jose sa Balanga. Sabi niya sa akin ay i-assign niya ako sa barangay ng Mountain View sa Mariveles. At ang layunin ng ating mahal na obispo, ang pangarap niya talaga noon, maliwanag lang sa akin, gusto niya magtatag ng mga simbahan dito sa kahabaan ng Roman Superhighway dito sa Bataan. Sa maliwanag na kadahilan na naman talaga. Isa lang naintindihan ko sa obispo na darating yung panahon, ang mga taga-Bataan papunta sa highway. Gusto niya magkaroon ng mga simbahan, parishes, along the Roman Superhighway. Natatandaan ko din, 2010, diakono po ako noon sa pangangalaga po ng dating kura paroko ng Hermosa, Monsignor Tony Dumawan. Ang mga taga-Kulis, itatayo ng simbahan doon sa may naghihiwalay na daan, sa may palihan po ba yun, no? Ang daming plano, no? Pero nakakatuwa. Alam niyo ho, tuwing nadadaan ako dito sa simbahang ito, ay nakaka-proud. Alam niyo ho, maraming mga taga-ibang probinsya, ito ho yung nakikitang simbahan. Ito ang natatandaan nilang simbahan. Ito ho yung landmark nila. Ito ho yung unang nakakakuha ng pansin sa mga bisita at marahil baka huli na nilang matatandaan paglabas sila ng Bataan. Congratulations po. Palapakan po natin ng Panginoon. Kumbaga, ito yung landmark, ito yung pinakatanda. At napakaganda rin isipin, tuwing makikita niyo yung larawan ng imahe ni San Juan Pablo Ikalawa diyan sa harapan. Parang may sumasalubong, may bumabati, nagsasabi sa ating, tuloy po kayo. Tuloy po kayo sa mayamang kasaysayan ng pananampalataya dito sa Bataan. Tuloy po kayo sa mayamang pananampalataya dito sa Kulis. Tuloy po kayo sa mayamang pananampalataya ng mga taga-Bataan. Mga minamahal na mga kapatid, kung pag-uusapan natin ang buhay ng banal ating Pintakasi, San Juan Pablo Ikalawa. Lately, nung sinabihan po ako ni Father Anthony, nagbibisa daw po ako para sa nobenaryo. Na-excite ako, na kinabahan ako. Kasi, para sa akin, napaka-complex ng buhay. Napakalawak ng buhay nitong banal na ito eh. Although, aminin ko, siya yung kauna-unahan na nakilala ko Santo Papa buong buhay ko. Kasi sa matagal na panahon, 25 years of his papacy, parang masasabi ko, JP2 generation kami. John Paul II generation ho kami. Natatandaan ko, grade 6 ako, nakikipamiesta pa kami sa Tondo. Yun yung huling araw ng pagdalaw niya para sa World Youth Day dito sa Pilipinas. It was around 1995.
Napakalawak. At ano ba pwede nating matandaan, no, sa buhay ng banal na ito na ating mahal na Pintakasi? Alam niyo po, kung iisa-isahin ho natin, napakarami ho na pwedeng pagnilayan tungkol sa buhay ng banal na ito. Una, yung pagiging dambana niya para sa atin, o yung pagiging landmark ng pananampalataya niya para sa atin. Ano nga ba? Siguro kung meron mang pinakasentro sa lahat ng mga isinulat niya, binabalikan ko ho yung mga isinulat na mga encyclical nitong si Pope John Paul II. Among the many popes, siya yung isa sa mga maraming naisulat. 14 na ensikliko yung naisulat niya na nagtuturo at nagagabay sa simbahan sa makabagong panahon. Siya din ang pinakamarami na nahirang ng mga banal sa simbahan for the last 500 years or for the last 500 popes. Siya yung pinakamarami. Biruin ninyo, 400 halos yung talaga niya, nahirang niya bilang banal sa makabagong panahon. For 25 years, isa na ho dyan, si San Lorenzo Ruiz. Sama na ho natin si San Pedro Calungsod na siya ang nag-beatify. Ilang bansa ang nadalaw niya? Meron siyang 140 plus or 150 plus of pastoral visit outside the Italy. Siya po yung pinakagala na Santo Papa. So inisip, napakarami, no? Pero ano ba yung mga tinuturo niya sa atin? Ang sentro daw ng katuruan ng pangangasiwa niya sa atin ay ipaalaala sa atin yung pananahan, una't higit sa lahat, pananahan ni Jesucristo sa pagkatao natin. I think this is the central among his teachings to remind us the indwelling of Jesus Christ in each and every one of us. And consequently, sabing ganon, ay since nananahan sa bawat isa sa atin, yung katotohanan ng nananahan sa atin sa Jesucristo, nananahan siya sa buong sangkatauhan. Napanood ho natin kanina yung yugto sa buhay niya. I think that was when he was 9 years old. Nung namatay yung nanay niya, yun din po yung naging turning point ng buhay niya para simulan niya na magkaroon ng malalim na debosyon sa murang edad sa mahal na Birheng Maria. At nandoon yung sikat na sinasabi niyang totus tuus, I am all yours, the Blessed Mother, no? I am all yours. Na hinugot niya daw sa isa sa mga sinulat ni San Alphonsus Maria Liguri. Mga minamahal na mga kapatid, among the many teachings of St. John Paul II, ay sinasabi sa atin to be cooperative with the grace of God. Sige nga, sino nga po sa inyo yung makapag-iisip na mapupunta tayo sa lugar na ito? Sino nga ba makapag-iisip na isang araw, 2021, nandito tayo ngayon? But St. John Paul II, with all the happenings in his life, no, sa buong buhay niya, biruin niyo ho, sa kanyang kabataan, no, namatay, naulila sa ina, namatayan ng kapatid, namatayan ng ama, pinagdaanan niya pa yung giyera, no, ng World War II, at muntik na siyang napasama at mapadala sa Germany. Mabuti na lang meron siya napuntahan na minahan at doon siya nagtrabaho. Doon na rin siya nagsimula mag-aral as an undergrad seminarian. But in all of this, he was able to surpass because he was cooperative with the grace of God. He was cooperative with the grace of God. Para bang sa maraming mga pinagdadaanan sa buhay, hindi siya naghahanap ng sagot sa maraming tanong. Marahil tayo din.
Meron din tayo mga pinagdadaanan sa buhay. Hayaan mo lang. Magtiwala ka lang. Magpaubaya ka lang sa grasya ng Diyos. Magpaubaya ka, magtiwala ka sa pagpapala ng Diyos. At ano yung naging sandigan ng ating banal na Pintakasi? Napakamadasalin ni Pope John Paul II. Yung dasal ang siyang naging tagapaghubog para sa kanya. It has become a training ground in holiness, which is the central call for our Christian life. Yung buhay ng panalangin, lalo na rin nandoon din yung kanyang debosyon para sa banal na Eucharistia. Kaalinsabay ng kanyang buhay ng pananalangin, ng kanyang pakikiugnay kay Jesus, ay ang kanyang malalim na debosyon sa banal na Eucharistia na siyang simula at hantungan ng ating buhay Kristiyano. Sa kanya din nakilala natin at ng ating henerasyon ang maging tanda ng awa ng Diyos. Kaya nga, sa panahon niya, mayroong pagkakataon na ang mundo parang hindi na naniniwala sa kasalanan at kabutihan. Para bang mayroon ng kulang na kulang doon sa pakikiramdam na ang mundo ay makasalanan. Pero, pinaalaala niya that we are in always need of the mercy of God. With the sacrament of mercy, with the sacrament of reconciliation, the unexpiated guilt flowing from a loss of sense of sin has become the answer that is the divine mercy for this ever-growing problem. Yung mundo ba, sa mga sandali ng kanyang pamamahala, napansin niya, teka nga, parang namamanhid na yata yung mundo. Parang wala na yatang pakikiramdam, pakikisakit. Saan? Sa kalagayan na nakakasira na bunga ng pagkakasala. At saan nagbumula ang mga bagay na ito? Sa kanyang paanyaya din sa atin na patuloy na makinig at maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang kalagayan ng panalangin, ang kalagayan at pagdiriwang ng Eucharistia, ang kalagayan ng pakikiugnay sa Diyos ng awa, naway bumubukal din naman sa pakikipagtagpo kay Jesucristo sa kanyang salita na ipinapahayag sa atin, at harinawa tayo din, maging tagapagpahayag din tayo ng salita na nagbibigay buhay. Maging tagapagpahayag din tayo ng mabuting balita sa lahat ng ating kapwa at pinaglilingkuran. Ano pa ang naging buhay niya? Nako, eto ho, kilalang-kilala siya as bilang a Marian devotee. Nakakatuwa ho. Kanina pagdating ko dito, napansin ko meron ho palang Marian exhibit dito sa Dambana. Nakakatuwang makita at maalaala. Sabi ko, napakarami talagang sangay at sanga ng buhay ng banal na si San Juan Pablo Icalawa. Si Mama Mary, sabi nga natin, siya na yung naging nanay niya. Simula nung nawala at na pumanaw yung kanyang sariling ina. Si Pope John Paul II, mahalaga din sa kanyang alin? Ang pamilya, ang pamilyang Kristiyano. Ang pamilyang Kristiyano na nagpapakilala. O yung mga mag-asawa daw, dapat maging modelo daw ang mga bawat mag-asawa ng banal na Santissima Trinidad. Maging sakramento daw ang buhay pag-aasawa ng pag-ibig ni Jesucristo sa simbahan, na ang buhay mag-asawa ay maging bukal din nawa ng buhay kabanalan, na sa pagsasama ng bawat mag-asawa, ito nawa sa loob ng pamilya ay maging paaralan ng kabanalan. At panghuli, itong santo na ito, marami siyang paghihirap na pinagdaanan. Minsan takot tayo sa mga sufferings natin. Naduduwag tayo, natatakot tayo. Pero itong si Pope John Paul II, maraming pinagdaan ng hirap, physical man o spiritual, ay nagpakilala
mayroong dahilan ang paghihirap ng tao. At ano yun? Ang dahilan daw ng paghihirap ng tao ay upang mapakawalan at mapadaloy ang pag-ibig sa bawat isang tao. That the purpose of the suffering is to unleash love in the human person. To unleash love in the human person. Mga minamahal na mga kapatid, ano ba yung layunin ng ating mga pagsamba? Ano ba yung layunin ng paglalakbay natin bilang simbahan? Saan ba tayo pinangungunahan ng ating mga namumuno sa simbahan? Saan ba patungo ang buhay natin bilang naglalakbay ng mga mananampalataya sa buhay na ito? Alam niyo, isa lang naman po yung layunin talaga eh. Ano yon? Yung makamit natin ang ganap na buhay ng kabanalan. Ikaw ba naniniwala ka, banal ka? Yan bang katabi mo, mukha bang banal yan? Pakisilip nga yung katabi ninyo. Kamukha ba ng Diyos yan? Mukhang Diyos ba yan? O baka sabihin mo, naku naman, parang malayong-malayo sa Diyos ito. Alam niyo, madalas ang biro yan. Pero kung nakikita ko iba, natatawa na ho, no? Kung natatawa ka daw, hindi yung may problema yung katabing tinitingnan mo. Ikaw yung may problema. Bakit? Baka hindi ka nasanay na makita ang Diyos. Baka hindi ka nasanay na makita ang Diyos. Para kay San Juan Pablo Ikalawa, ano yung kabanalang itinuturo niya? Simple lang, ang kabanalan pinapaala-alan niya sa buhay natin, sa kanyang pangangasiwa sa simbahan, ay yung bininyagan tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibinigay sa atin yung ngalan ng Diyos. Pero alam natin, hindi lang pangalan yon. Ibinigay sa iyo ang buhay ng Diyos. Isinalin sa iyo ang buhay ng Diyos. Ikaw ay pinagkaisa sa buhay ng Diyos. At ano ang bunga nito? Bilang isang pamayanan, inaanyayahan tayo. Hindi lang mananatiling simbahan bilang struktura. Hindi lang makikitang hahangaan, ang ganda ng simbahan ninyo. Uy, ang taas naman ng kampanaryo ninyo. Ibiro ko nga yung sarili ko, napakataas sa simbahan. Pero sana, marami na akong simbahang napuntahan. Malalaking simbahan, matataas sa simbahan. Pero ang yayabang ng mga nagsisimba. Ang yayabang ng mga naglilingkod. Para bang sinasabi nila, pag-aari namin ito. Para sinasabi nila, teritoryo namin ito. Ano mang itinaas ng simbahan, siya namang ikinalalim nawa ng pananampalataya. What does it mean for us to live a holy life? It means that we must behave as God behaves. It can only mean that we must love as God loves. Ano yung pagkilos ng Diyos? Ano yung pagkilos ng pag-ibig ng Diyos? Yung pagiging bukas natin. Una sa biyaya ng Diyos. At kapag tinanggap mo yung biyaya ng Diyos, maging bukas ka din nawa sa pagkupkop at pagkalinga sa bawat kapwa. Maging bukas ka sa pagtanggap, pagkalinga sa maiaambag, maitutulong, may pagkilala ka, may pagrespeto ka sa maiaambag ng bawat isa. We must behave as God behaves. We must love as God loves. Be God imitators, not of anyone else. What God has intended you to be, you must become. And what is that? Kanina habang papunta ako dito, pinatugtog ko na sasakyan ko yung Tell the Word of His Love. Paulit-ulit. Sabi ko, parang ito yung sumasaklaw sa pagkilala kay St. John Paul II. For God so loved the world, He gave us His only begotten Son. Ganon kadakila yung pag-ibig ng Diyos. And we must love as God loves. That we must become imitators of God and not of anyone else. What God has intended you to be, and what is that? To become the best you
as the day goes by. Hindi kayo mananatili yung katulad lang yung dati. To become better always, every day. Little by little, that you may become the best version of who you are. Palagay ko, ganun ho yung pulis eh. You have become the best, what God has intended you to be as a community. Mga minamahal na mga kapatid, ilang paalaala at paanyaya, sana bilang simbahan, wag ho tayong titigil. Nakakatuwa ho, bilib na bilib ho ako sa kababayan ko. Ayun, napakagaling talaga ni Father Anthony. Magaling na, guwapo pa. No? Biruin ninyo, sabi ko, nagsisimulang parokya, bagamat nahubog na noon, pero ito, kitang-kita, ang alin? Yung diwa ng Pintakasi. Ano yun? Sabi ganon, binibinyagan ko kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Humayo kayo. No? At gawin ninyong alagad ko ang sangkatauhan. Go and make disciples. Ganapin yung biyaya ng pagsasaalagad ng bawat kapwa. To make disciples of other people. Magandang pakaisipin sa puntong ito. Para saan ba yung ginagawa ko? Para saan ba yung pag-aalay ko? Ano ba yung kinakahinatnan ng mga bagay na ginagawa namin para sa aming parokya? Go and make disciples of one another. Maging alagad at anyayahan ng lahat maging bukas sa pagsasaalagad ng bawat kapwa. Ito yung pinaglaban ng ating Pintakasi. Ito ang ipinahayag ng ating Pintakasi. Pagsasaalagad ng bawat isa. At ano ang paanyaya pa rin? Kung meron pagsasaalagad, sana manatili po kayong bata. Ano ibig sabihin natin? Yung meron po bang buhay na pagiging bukas saan? Sa maraming mga posibilidad sa buhay. That we be open with many possibilities in life. Sana yan din po yung simbahan. Alam niyo po, ang simbahan naman kahit kailan, lagi nagpapaalaala that Ecclesia Semper Reformanda. Ang simbahan nangangailangan ng patuloy na pagpapanibago. And that can only mean that as a church, we must always be open with all the possibilities. Yung meron kang, hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba na magpatotoo sa pananampalataya, that you may become unreserved to take the risk of faith. Unreserved in taking the risk of faith. Kaya nga mananampalataya yung tawag sa atin eh. Kasi, bagamat may pangamba, hindi ka nadadaig ng takot. Bukas ka sa lahat ng posibilidad, sa tulong at tawa ng Diyos. What is ugly, God can make something beautiful out of what is ugly. God can turn a mess into a message. Just have that unreserved leap of faith. Panghuli, paalaala lang po. Alam niyo po si St. John Paul II, nagmistulan siyang para hubang lighthouse para sa atin. Para ho siyang parola sa gitna ng paglalakbay ng buong simbahan. Siya yung liwanag na nagpapaalaala at marahil gumagabay sa atin sa kanyang buhay. He has taught us to always rejoice with new beginnings. Iyan po yung simbahan. Hindi naman nagtatapos ang simbahan lamang dito. But always that our life may be filled with so much joy because we rejoice with new beginnings. Huwag kang maniniwala na hanggang dito na lang kami, wala na akong kapupuntahan, wala na akong pag-asa, matanda na ako. Hindi.
Always celebrate and rejoice with new beginnings in your life. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pong paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating banal na Pintakasi na si San Juan Pablo Ikalawa, makilala nawa natin ang ating mga layunin sa paglilingkod sa Diyos. Matularan nawa natin siya sa pagiging bukas sa pananampalataya, bukas sa landas ng kabanalan. To behave as God behaves, to love as God loves. Be cooperative with the grace of God. Be imitators of God. Sa bandang huli, sana sa tuwing tayo ay magdiriwang, ano man yung pagpapalang tinanggap, magpaalaala sa atin. Masanay tayong lagi. Masanay tayo sa pamamaraan at buhay ng Diyos. Amen.